testimony natin, marami tayo mag-share tungkol sa mga buhay-buhay natin. Kasi isa yung pinagdadaanan natin bilang kababaihan, isa yung journey natin. Tutunan tayo sa pagkabatas, kayun, may trabaho, pagiging nanay, pagiging may asawa. And masarap mag-share ito sa kapwa babae na nakakaintindi. Amen? So, yun po. And share ko lang yung ating pinaka-important na why we need to have anong role natin mga kababaihan sa kingdom ni Lord. Sabi dito, God is raising and commissioning women. Sabi natin tayo yun. Ako yun. Ako yun. To declare His command and bring into alignment His purpose and plan to the body of Christ before His second coming. So, gusto ko lang kung maintindihan natin na si Lord, kukunin na ang church. At kukunin na ang church. Ibig sabihin, yun yung naririnig ko na we will come into rapture. At isang purpose doon is, wala dapat may iwanan. Amen? Hindi tayo, hindi yung mga anak natin, hindi yung pamilya natin. Kaya tayo nag-gather kasi isa lang purpose natin. Mamahalin natin, kikilalanin natin si Lord na mas malalim at kung ano yung purpose niya sa buhay natin. Hindi lang dahil nakilala natin siya, oo, namatay si Lord para sa atin. But ano yung purpose natin talaga para kay Lord? So sabi dito, women will speak as God's mouthpiece. Narinig ba natin? We will speak as God's mouthpiece. Sabi mo, ako yun, Lord. I will speak as your mouthpiece. Gagamitin niya tayo to speak. So, napakahalaga kung paano natin i-share si Lord sa kapwa women's natin. At syempre, hindi lang sa kapwa women's natin. Pati sa mga anak natin, kailangan natin ma-share at maibaba sa kanila na si Lord, kailangan nila si Lord sa buhay natin. Amen? As and move in great anointing to prepare for the King of Glory to return. Yun yung sinasabi. Nandito na tayo sa time na iba na. Napansin nyo naman, di ba? Sa paligid, iba na. Iba na yung nangyayari sa kapaligiran natin. We can see signs. Kaya kailangan natin magbasa ng Word, di ba? Kailangan natin magbasa ng Bible. Simulan natin sa Matthew, Mark, Luke, John. Malalaman natin, Lord, ano yung nangyayari? Ano yung plano mo? Ano yung gagawin mo? Hindi lang po ito yung sabi-sabi na sinabi lang sa'yo na, alam mo ba, alam mo tanggapin si Lord kasi darating na pa. Hindi yun. Kailangan natin maintindihan, nakalagay sa Word niya kung anong mangyayari in the future. Amen? At nandito na tayo sa, sabi nga, evil times. Makikita na natin yung evil times na we are facing right now. Hindi lang sa paligid natin na marami sumasama, pero nagiging iba na yung puso. Katulad nung preaching ni Rev nung last Sunday na pinaka-importante sa lahat ng tao ngayon is yung heart natin. Kasi pag nakurap yung heart natin, ano mangyayari? Corrupted na rin yung isip natin, corrupted na rin yung pagsasalita natin, corrupted na yung buong katauhan natin. And we need the Lord, we need the Holy Spirit na i-transform yung heart. Katulad na sabi ni Rev sa verse niya, all the issues ng buhay natin is coming from the heart. Amen? And yun ang isang, sa tingin ko, bilang mga kababaihan, we need to be transformed in our hearts. Alam ko maraming nangyari dyan. Maraming nangyari in the past, masasakit na bagay, brokenness, na heartbroken, sumama ang loob, nagkaroon ng unforgiveness, and we need the love of God to change us. Amen. Sabi dito, we take into account the different needs and interests of our group members. So, hindi na lang yung needs natin. Tutulong tayo para yung kapatiran natin, yung kapababae natin, malaman niya na may love si Lord na binigay at makikita sa buhay natin. And interest of our group members by
incorporating activities like Bible study session. Dito sa women's ministry natin, magkakaroon tayo more on pag-aaralan natin yung mga buhay in the Bible, especially yung mga anointed women na nandun sa Bible, mga stories, no? According to Esther, mga kailangan Esther. Si Ruth, si Mary, so madami. Pwede nyo na po siyang basahin sa mga Bibles nyo. Makita nyo yung mga pinagdaanan nila at paano nila na-encounter. So tayo ba, may mga encounter ba tayo kay Lord? Yung talagang, Lord, hindi ko malilimutan yun, na-encounter kita. Yung personal encounter. Paano mo na-encounter si Lord sa buhay mo? Amen? Sabi dito, we will dig deeper more about our purpose. Alam na ba natin kung anong purpose natin? Maliban sa pagiging nanay, syempre, ano yun, talagang yun ang purpose natin. Nanay, maging mabuting asawa, sabi sa Proverbs 31. Pwede natin basahin yun, i-meditate natin. Ang pinaka-verse ng women is Proverbs 31. So, nakakalam ng Proverbs 31. Virtuous wife. It's the virtuous wife. Nakalagay doon. Anong characteristic ng isang babae? Ng isang virtuous wife? Amen? Calling ni Lord sa buhay natin as women of God and what God says about women in the Bible. Share ko kanina. Sharing of some, pwede rin maliban doon sa pag-uusapan natin dito sa women's ministry, mga stories in the Bible, pwede din tayo mag-share ng mga special recipes. So, yung mga natuloy. Walang pahinga. 3 times a day. Pero kung meron kang special recipe, hindi natin pag-share yun. At hindi lang yan, syempre, being that help in the ministry, kailangan po tayo ng church natin. Ang church natin ay lumalago. Amen? Amen. I praise God kasi karamihan sa atin, we are part of the ministry. Mga ushers, ay palakahan nga natin yung mga ushers. And we are, sabi nga sa Genesis, we are helpers. Hindi lang helper ng asawa natin, but most especially, we need to help yung purpose ni Lord, yung church niya. Amen. We are to be part of the church. Kaya pag sinare natin sa mga, alam ko, kay Ate Lisa tinatambag, lagi ka nandiyan sa church. Sabi sa kanya, ano ginagawa mo? Pero iba yung joy. Naramdaman nyo ba yun? Iba ang joy pag yung kausap mo yung mga ka-women's mo, ka-group mo. Iba yung lakas mo throughout the week. Pinag-pray ka, na-share mo yung bigat ng nararamdaman mo nung week na yung ano man nangyari sa atin, na nasaktan ka, nagalit ka. But then yung week na yun, parang ang lakas mo. Lord, thank you sa kalakasan kasi I can share. We can share with one another. Amen. So ngayong hapon, we will have an activity. Baka-distribute. Bigyan mo sila. Bigyan daw. Hindi pa sa mga Hindi maganda yun. Bigyan mo na. Oo, bigyan na dyan. Dami teacher. Dami teacher. Masaya lang. Teacher lang tayo. Dalawa na. Dalawa daw. Dalawa. Sama si Reb. Sila mo na. Doon na panghuli. Ano yun? Hello. Dalawa plus. Dalawa, bigyan mo na. Bible ako dito. So ngayon, meron ako mga binigay. So pakitingnan mo. Yan ay mga Bible verse na sinasabi. You can read this. Amen? You can
be chosen. We can see important tayo kay Lord. And we can be protected. So lahat kung may nakakuha ng chosen tayo.